What's up? Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol po sa pahayag ng House of Representatives na ang impeachment trial ni Sara Duterte ay hindi po yan siya optional. So ibig sabihin, kailangan pong gampanan ng Senado ang kanilang tungkulin na magkakaroon po ng tinatawag na pagtanggap ng Article of Impeachment transmitted by the House of Representatives sa bisa ng mahigit na 1/3 na boto. Mga kamunting tinig, nagkaroon po ng problema sapagkat sadyang di umano'y dinidelay ng Senado ang impeachment trial sapagkat ang dami nilang mga hinihiling sa House of Representatives samantala na ang kanilang trabaho lamang po ay ang magtanggap ng Article of Impeachment, mag-trial, and at the same time mag-decide. Wala po sa constitutional mandate ng Senado na ito po ay tanggihan, lalong-lalo na kapag hindi pa naman po nila nakita ang mga ebidensyang iahain pa lamang sa korte ng impeachment. So mga kamunting tinig, kudos sa membro po ng House Prosecution Panel na kung saan kahit na talagang ginagawa ng Senado ang lahat ng mga delay tactics, ang lahat ng mga technicalities para maiwasan ang proceeding, magkakaroon pa po ng tinatawag na motion para i-dismiss ang article of impeachment or hindi po magkaroon ng trial na kung saan nagdulot naman ng pangamba sa ating mga kababayan, bakit hindi pa lang naman nakita ng mga senador ang ipipresentang mga ebidensya ng prosecution panel, bakit sila nagkukumahog na ito po ay i-dismiss, na ito po ay pahirapan ang mga prosecutor, pahirapan ang Kongreso. So mga kamunting tinig, matibay po ang pahayag ng House of Representatives na ang impeachment laban kay Sara Duterte is not an optional to decide. O hindi po yan siya, wala pong option kung di po kailangan na magkaroon talaga ng trial at magkaroon po ng desisyon whether to acquit or convict the impeachment or the impeached officials. For the information of everyone, si Sara Duterte po, ang kanyang status ngayon ay isang impeached na Vice President ng bansa sa boto ng mahigit 200 plus na mga signatures. Kasi 215 plus may mga nagdagdag pa, no, na kung saan ay hindi nag-affects ng kanilang signature personally, pero nagkaroon po ng tinatawag na online signature submission. So mga kamunting tinig, malinaw po na malinaw ang pahayag ng House of Representatives na hindi po, wala po sa kapangyarihan ng mga senador ang mag-dismiss ng impeachment complaint, lalong-lalo na po hindi pa nasimulan ang proceeding. Ano ang pinoproblema nitong mga senador na ito? Bakit kailangan pa nilang hingiin o kung ano mang sangkatutak na mga motion sa pamagitan ng motion na samantalang yan po ay dapat gampanan ng miyembro ng defense panel ni Sara Duterte. Palagi ko pong sinasabi in my own little understanding, you know what? Ang ginagawa ng Senado is power tripping, abuse of discretion, not following the standard of what they call this impeachment proceeding, binabaliwala kung anuman ang dapat na kailangang gampanan sa pamamagitan ng pangunawa ng constitutional obligations and at the same time responsibility bilang mga impeachment court judge. So sa loob po ng mahabang panahon ng delay, sabi nga ng spokesperson ng impeachment, ay hindi daw po yun na problema. Kumbaga reasonable daw ang pagka-delayed sa loob ng mahigit 4 na buwan. Tapos nireschedule ulit. Kumbaga paurong ng paurong ng, kumbaga paurong, no? Inuurong palagi ang schedule. So nakakahiya kasi alam mo, there are a lot of legal luminaries questioning, of course, you know, the decision of the Senate na katigan itong motion na i-remand o di kaya ipabalikin, kailangan hingiin pa ang mga certification na comply naman po yun ng ating mga mambabatas. Ang isa po sa mahirap i-comply ay yung tinatawag na, kasi it caused another delay Kaya nga po hanggang July 28 mag-aabang tayo
no? Kasi yan po ay ang pagbubukas ng 20th Congress. Abangan natin kung talagang after ng pagbukas ng 20th Congress ay magkakaroon po ng usapan para masubmit itong certification di umano or talagang pagsang-ayon ng 20th Congress kung ituloy ang impeachment trial laban kay Sara o hindi. Pero maliwanag po talaga ang sabi ng ating mga mambabatas, ng ating mga House of Representatives and at the same time prosecution panel na talagang walang kapangyarihan ang mga senador na i-dismiss po ang impeachment complaint laban kay Sara. Kaya nagtatanong tayo mga kamunting tinig, ano ang dahilan bakit sila nagkukumahog? Ano ang dahilan kung bakit hindi nila magagawan-gawa ng paraan? Samantalang makapag-press-con nga ang presidente ng Senado. So ano po ang problema kung mag-convince sila sa lalong madaling panahon after po na-transmit ang article of impeachment, kinabukasan pwede na kayong mag-convene. Okay? As what we call this, ICC judge or ICC court. Ano tawag niya? Not ICC, impeachment judge or impeachment court. So, ito po ang mga kaganapan ngayon na talagang nagbabatuhan ng mga legal discussions ang mga senador at mga House of Representatives. Pero tandaan po natin na ginampanan po ng House of Representatives, 19th Congress, ang kanilang constitutional responsibility and constitutional obligation. Okay? Kasi ginagalang nila yung batas. Hindi sila nagmamagaling. And this is not a personal vendetta against Vice President Sara Duterte. Ito po ay isang political process na mabigyan po siya ng pagkakataon na isiwalat ang kanyang nalalaman para mapasinungalingan ang lahat ng mga bintang laban sa kanya. Mantakin ninyo, 7 article of impeachment ang bububunuin ng kampo ni Sara Duterte. Then they kept on talking sa media na wala pong impeachable offense, na ito po ay politically motivated lamang, na ito po ay ang pagharang sa kanyang kandidatura sa 2028 election, na ito po ay panggigipit sa kanya. Hindi po totoo na ginigipit siya. Hindi po totoo na hinaharangan ang kanyang kandidatura sa 2028. Hindi po totoo ayon po sa aking mga pananaw at pangunawa. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi ng kampo ng mga Duterte na ginigipit si Sara Duterte for not to be able to run sa 2028 election. Actually, she can run. Actually nga, mas malala pa nga eh. Alam niyo mga kamunting tinig, mas malala pa nga kapag halimbawa hindi po nagtuloy ang impeachment proceeding. Mas malala pa dahil madagdagan ang mga hindi po naniniwala sa kanya at magdududa sa kanya sapagkat kung walang kasalanan, dapat niyang harapin. Siya po yung mag-urge sa kanyang mga abogado na hindi na po dapat mag-file pa sa Korte Suprema at hindi na po kailangang umabot pa na magdesisyon ang Korte Suprema para po sa impeachment dahil labas po ang Korte Suprema dyan. Not unless kung ang Senado ay magkakaroon po ng gawain na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. The abuse of power and discretion. Pero ang tanong ng taong bayan, munting tinig, matutuloy pa ba o hindi ang impeachment proceeding? Dahil napakatagal na ng panahon. Mantakin ninyo, February 5 pa na transmit ang article of impeachment. If I am not mistaken. Okay, so grabe before mag-adjourn ang what we call this, ang sesyon, nakaabot pa ilang oras nagsisesyon ng mga senador. Pero bakit hindi nila pinansin ang transmitted article of impeachment? Pagkatapos ng pe-presscon, pagkatapos ng conduct ng hearing, si Amy, ang dami nilang mga ginagawa. Pero bakit hindi po ito na-aksyonan? Wala na po sa kamay ng mga representante natin ang desisyon kung di nasa Senado na. Bakit tali ang kamay ng mga senador? Bakit parang hindi po sila mapakali sa kaya kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang actions na sa kaalaman ng ordinaryong Pilipino katulad natin,
okay, meron po sila talagang obligasyon kasi ang impeachment is constitutional mandate yan. Dapat mo talagang sundin. Kaya nga, forthwith proceed. Pero ako po ay talagang nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga prosecution o miyembro ng prosecution panel, mga miyembro ng House of Representatives sa 19th Congress, at even though may mga nagpapahayag na kailangan talagang magkaroon po ng trial because that will be an opportunity for Sara Duterte to testify yung sinasabi nilang trust and confidence, ang pagmamahal sa kanila ng taong bayan. Kung harapin niya to without hesitations, hindi na puro pasaring, wala daw kasalanan, wala daw impeachable offense, malinis daw ang opisina, maayos daw ang pagkakagawa ng mga programa na pinagkakagastusan ng questionable funds ng paggasto, bakit hindi niya po ito harapin? Yan po ang venue sa kanya para nga mapaliwanag niya ang kanyang punto de vista. Pero maraming salamat once again. Sabi po ng House of Representatives, wala pong opsyon. Hindi po optional ang impeachment laban kay Sara Duterte. Whether the Senate, whether you like it or whether you like it very much, the Senate need to act on the transmitted article of impeachment. Kahit ano pang mga legal na pamamaraan na pagharang ninyo, klarong-klaro po talaga na ang trabaho ng Senado ay ang mag-try at magkaroon ng desisyon to acquit or convict. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon tayo ng mga activities sa ating channel. So maraming salamat sa mahigit or more than 100,000 subscribers ng channel na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan, so manood kayo ng ating live streaming para po ay masagot po natin. Kung kayo po ay may mga natutunan at gusto po ninyo na magkomento, feel free na maglabas po ng inyong mga hinaing. Huwag lang kayo magawing bastos dahil i-delete ko po talaga yan. Okay, kasi tinitingnan ko isa-isa ang bawat comment na nandito. So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayo. Mabuhay po ang mga bagong Pilipino. Tayo yon sa bagong Pilipinas. God bless everyone.